Mga kalapatid, magandang madaling araw. Matagal-tagal na talaga tayo hindi nakakapag-vlog patungkol dito sa mga alaga natin kalapati ng mga pangkarera. Pasensya na, wala pa ako tulog. Pagod ako. Ang dami natin iniintindi. Yung mga sinabi ko dati, nagagawin natin, hindi ko na isagawa. Kasi nadagdagan tayo ng mga intindihin pa. Nakita nyo siguro may na-vlog yung kapatid ko na 2 aso na German Shepherd. Ang malalaki na ngayon. Punta pa noon. Ang masaklap, kaya lalo kung hindi makagalaw, pinagtatangkaan pang huwag naman sana. Pinagbabalakan ng hindi maganda. Alam ko naman kung sino, pero siyempre ayokong gumawa ng hindi maganda. Kaya iniingatan ko na lang, pinababantayan ko, o kaya ako nagbabantay. Pero bala ko patibayan yung harang para hindi siya mapasok. Eh, may presyo kasi yun. May papel kasi ng German Shepherd, nasa 60 to 65,000. Eh dahil malaki na yung ngayon, 100,000 ng presyo nun. Kaya hindi ko rin masisi kung bakit. Ganun pa man, siyempre hindi dapat. Kaya hindi ko na tuloy maintindi yung iba sa dami kong inaatupag. Wala naman akong makuhang tao para makatulong kahit pasahurin mo, magintindi. Sa ngayon, wala pa. Eh, bala kong maghanap. God's willing, makakita tayo. So, itutuloy natin itong pagbablog natin patungkol sa mga pangkarera natin kalapati. Ang totoo, kinukulit ako nung mga kilala natin nagkakarera. Ba't hindi ko pa raw paliparin at hindi pa ako sumasali? Hindi nila alam. Naku po, yung 24 oras sa isang araw, kulang para maintindi ko lahat ng mga alaga natin. Alam niyo naman siguro may mga panabong, may mga aso pa nga, ay nadagdagan pa yung aso. Tapos itong mga pangkarera natin, eh ang mama ko may mga pusa pa. Eh, minsan tumutulong naman yung ibang kapatid, yung kuya ko, pero minsan hindi nila magawa. Ako halos lahat. Itong tinutukoy ko sa inyo ngayon, na ito sarili natin itong palahi. Itong blue bar na to. Kulay yan ng mga winner mga champion. Ang pinanggalingan ng lahi na ito, ayoko magbanggit ng pangalan kasi hindi man ako nakapagpaalam doon sa may-ari. Isa sa mga big time na nagkakarera ng kalapati. Doon natin nakuha itong bloodline na ito. Hindi direkta sa kanya. Ayon doon sa nakuna natin, meron siyang kaibigan na nagtiwala nito sa kanya, yung lahi nito. Ito bali, anak na to, lalaki. May isa pa tayo mamaya, ipapakita ko sa inyo. Babae, kapatid nito. Pero, mas nauna ito. Yung kapatid nitong babae, pareha sila ng nanay, sa tatay. Mas huling napisa. Kasi yung kapatid nito nabulok, yung itlog nung itlog pa. So, yung kaparis niya ngayon, kakulay niya, pag nakita nyo, kawi green. Pero mas maliit. Ito yung lalaki. Barako. Yan. Tingnan nyo naman yung dibdib niya, naglapad. Yan. Saka mahaba siya. Inuulit ko kaya hindi ko pinapangalanan kasi hindi tayo nakapagpaalam. Ayoko naman gumamit ng pangalan na hindi naipagpaalam o walang authorization. Kasi syempre pangit yun. Ganun pa man, itong lahi na ito, kagaya ng nasabi ko, ayon dun sa nakuhaan natin, ay meron siyang kaibigan na may kaibigang doktor. Nakaibigan yung pasa-pasa na yung may-ari nito na sikat ng nagkakarera ng kalapati. Mga nakapag-champion na sa maraming karera hanggang sa ibang bansa. Tumatawid ng karagatan yung lahi nito. Kaya sinikap ko rin na ma-breed. Yan. Mahaba siya. Mahaba. Lugon nga ngayon lugon. Hindi kompleto yung balahibo niya. Ayan, maliit pa yung iba. Makikita nyo. Yan. Bago pa lang na tumutubo. Lugon siya. Ayan. Pero tumubo na yung iba. Ayan. Maliit pa. Dito nga buti na kompleto na Yan. Maano siya, malapad. Malapad yung... Importante sa kalapati. Huwag nyo kakalimutan. Yung dibdib niya, may kalaparan. Malakas siyang
malakas kumumpay, kumbaga. Pagdating ng karera ng liparan, nakakalamang or advantageous. Yan. Maano siya, malapad. Tapos mahaba. Yan. Pang long distance, pag mahaba. Pag yung medyo maigsi ang pakpak, pang malapitan yun. Pwede na isali sa karera, pero hindi pwede pang malayuan. Yung kagaya nga nito, na yung lahi niya, talagang subok na, tumatawid ng dagat. Umuuwi, nakakabalik. Yan. Ito yung lalaki. Yan, blue bar. Pagkano, maipapakita ko sa inyo yung tatay at nanay. Wala kasi akong time masyado, kaya dinirekta ko na dito eh. Kahawig siya ng tatay. Pero ang nanay nito, checkered. Bali, ang ikinrus ko, ibang babae na. Doon sa pinagkunan natin ito yung sikat na lahi. Lalaki lang yung ginamit ko. Honest to goodness naman tayo. Hindi yung lahi lahat sa kanya nang galing. So, na-cross ko na ito. Ang ginamit natin dito, checkered, yung babae. Ngayon yung lahi na tumatawag ng dagat, yun yung tatay, yung lalaki. Pinanggalingan ito. Papakita ko sa inyo yung kapatid niya na babae ito. So, ito pipilitin din natin mapadami. Ang totoo, kaya na sinasabi ko sa inyo, gusto ko na rin sana magbenta. Marami sana gustong bumili. Hindi ko pa rin magawa kasi nga konti. Kagaya niyan, ilang buwan na nasa akin yung tatay nito. Siguro, hindi na lang kalahating taon. Pero ito pa lang ang nakukuha ko. Doon sa lahi na yun. Isang lalaki, saka isang babae. Kasi nga nabugok yung kapatid nito. Yung kasabay niyang itlog na babae. Hindi napisa. Ito namang kapatid niya nito, second batch. So, papakita ko sa inyo yung kapatid niya na babae. Sana dumating yung araw na mapalipad ko na itong mga ito. Saka, may sali sa karera, matestingan natin. Kaso, hindi ko inintindi. Ang totoo, nung mga nakarasi, sinubukan kong pumunta sa mga sabungan para makakuha ng pera. So, wala eh. Ang dami talaga intindihin. Kailangan natin ng budget para ito nga, maisaayos yung kulungan nito, pati yung mga alaga natin iba pang hayop. Mga panabong, kailangan ko mag-breed kasi ahabulin ko yung parating na summer, breeding season. Kasi ang tagal kong hindi nakapag-breed mula nung mag-COVID hanggang ngayon. Kinukulit na tayo ng mga kakilala nating nagde-derby. Gusto nga makakuha ng panabong dahil okay na uli yung business ng pagsasabong eh. Araw-araw ng sabong. Legal naman sa mga malalaking sabungan. Pero sa online, ipinagbabawal pa rin. So, papakita ko sa inyo yung kapatid dito na babae. At least, hindi niyo masasabi na formal lang pala eh. Yung pag-breeding natin ito. Hindi, seryoso ito. Yung iba, hindi ko na lang maipakita. May iba pa tayong mga binibreed. Sige, papakita ko sa inyo yung babae naman. Sandali. Ito yung kapatid na babae. Pero second batch, sabi ko nga sa inyo, hindi niya kasabay. Kasi yung kasabay na naman ito na itlog, na lalaki bali, na ano naman, nabugok rin. Ito lang isa napisa. Yan. Pero tingnan nyo, halos magkakulay sila, di ba? Saka magkaitsura. Pero mahalata nyo ang babae, kahit anong hayop, mas malaki talaga ang lalaki. Para sa tao rin. Halimbawa, parehas na lahi yung tao. Mas malaki yung lalaki, mas maliit yung babae. Pero syempre, kung ibang lahi na, pwede mas malaki yung babae, maliit yung lalaki. Pero yung natural, kung parehas ng lahi, mas malaki talaga ang lalaki. Ganun yun, kahit sa aso. So, nakita niya mas maliit, di ba? Pero kakulay niya. Saka yung tsura. Talagang hindi nagkakalayo. Ito kasi mas bata pa. Medyo hahaba pa to ng konti kung sakasakali. Bata pa eh. Pero, wala namang kaso kung hindi ganun kahaba ang kalapati. Kasi talagang nasaan yan. Hindi lang sa haba. Naipaliwanag ko na yan nung nakaraan. Kahit sa panabong eh, wala rin sa laki para manalo sa laban.
Maraming faktor para manalo. Ganon din sa karera ng kalapati. Kung ang lahi ng kalapating ginagamit mo, talagang nakakauwi, tumatawid ng dagat, kahit hindi ganon yung kahaba, hindi yung ganong kalaki, may tulong yun, sabi ko nga. Kung malapad yung dibdib niya, yung barako na kalapati. Meron nga ang entry, 2 lang, nakakalusot nagcha-champion. So wala rin sa dami. Iba, 500, 1,000, pero wala nakakauwi, walang nakakabalik. Kaya hindi rin madali ang karera ng kalapati. Kahit saan larangan naman, kailangan mo talaga siyempre pagsikapan para mag-champion. So yan, ito yung babae, mga kapatid niya. Mas bata ito kaysa doon. Hindi pa siguro magpaparis. Actually, hindi ko pa pinagsasama. Walang panahon Magkaiwalay ito. Nakasama pa doon sa tatay at nanay nila. Itong maliit na ito. Pero yung isa, hiniwalay ko na kasi maglalaban-laban kapag maliit ang kulungan mo, masisira ang mata ng kalapati, makakalbo kapag nag-aaway-away. Minsan mabubulag, mamamatay. Kaya kailangan talaga maluwag ang kulungan. Sa akin, yung kulungan lang ng ibon na maliliit. Yung nabibili sa Cartimar. Kailangan talaga makapagpagawa din ako. Pero, God's willing, ipapayos natin. Mga kalapatid, magandang madaling araw. Wala pa talaga akong tulog. Sabi ng mga kapitbahay ko, Kuya, ba't di ka natutulog? Masalang pa nila. Pero, sa awa ng Diyos, hindi naman tayo nagkakasakit. Yan, so, nakita niyo. Tuloy-tuloy pagpapalain natin. Huwag kayong madidisappoint. Kasi yung iba, akala na natigil na yung ating pagpupursige. Hindi. Well, in fact, ayoko nga magbenta. Marami gusto bumili, nagtatanong. Kasi, kung i-release ko agad, konti, pag namatay yung original natin na materialis, wala na akong makukunan. Hindi na natin mapaparami. Yun ang magiging problema. Kagaya na sabi ko, pinagtatangkang pa tayo. Lagi tayong pinagtatangkang akyatin. Sinasataas to sila Buti, hindi naman nila na didisgrasya. Lalo na marami ng mga tagalabas dito sa lugar namin sa Villamor. Barangay Villamor. Marami ng tagalabas ang nakakapasok kasi maluwag na. Mabuti. Sa awa ng Diyos ngayon, balita ko, yung bagong kapitan na pumalit doon sa dati, nagpatupad ng curfew. So, na-minimize yung mga hindi magagandang nangyayari. Yung mga napagnanakawan, gano'n. So, nag-advise sa lahat. Sa susunod, hindi na ako mangangako. Pumapalpak God's willing, pipilitin ko magpalipad na tayo. Pero ensayo pa lang yun. Actually, hindi ko pa sila naibibitaw. Wala pa ako naibibitaw kahit isa. Magte-testing tayo ng ilang piraso. Mga kalapatid, nag-advise ulit sa lahat sa patuloy na tumatangkilik ng YouTube channel na Mahal na Panginoon. Kahit yung mga binablog natin, hindi ganun kain or hindi ganun kapatok or hindi ganun tinatangkilik. Mahalaga, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi, in God's time, itong YouTube channel na Mahal na Panginoon, magagamit para sa ligtas ng mga kaluluwa. May God bless sa lahat sa pangalan ni Jesus.